Hello, magandang araw muli sa inyong mga kababayan ko. Eto, update muli tayo sa ating farm at mga alaga. So, eto po yung mga breeder po natin na Rhode Island Red Dark Mahogany po. Ayan, magagandang klase, mga masigla sila. At kahit sobrang lamig at ulan po dito sa lugar namin ay nangingitlog pa rin po sila. So may time lang na kokonti, pero at least tuloy-tuloy po yung kanilang pangingitlog at normal lang po yung tag-ulan, taglamig ay mahina po silang mangitlog. So eto guys, yung mga alaga natin, makintab na makintab. So ibig sabihin po ay maganda po ang kanilang mga kondisyon. Lalo na pag aaraw at mabibigyan po sila ng paligo at magpupurga po tayo. I-flashing po natin sila. So ayan po. Dito naman po tayo sa kabila. Bali tatlong room po ito, yung mga kuwan natin, gagawing breeder. At yung mga paiitlogin po nating mga manok ay nasa kabila po, nasa bahay. So eto kasi yung sa area to po natin ito. Dito po nakalagay yung mga breeder natin guys, yung pang incubate yung mga itlog nila. So eto sila guys, i-condition po natin pag sila. Eto malapit ng mga February siguro, pwede na po tayong mag-condition dahil yun po yata yung breeding season na po ba yun. At titignan natin kung anong gagawin natin sa mga itlog nila. Kung i-incubate po natin. Kaya lang medyo kokonti din lang po ang mga bumibili sa mga fertile egg ng mga ganitong klaseng manok. At yung mga sisi po. So ayan, tiis-tiis lang guys. Pasasaan ba kung hindi po tayo makakaalpas din po sa mga ganitong pagsubok. Sa ngayon talagang medyo hirap. Pero at least may mga pakunti-kunting itlog po silang nakukuha natin. Makakalibre po tayo sa mga ilan to? 2 minutes? Pangulam. Ito naman po yung assorted na alaga. May gansa, may pabo, may pato. Putik masyado dito. At dadagdagan pa po natin yung mga alaga natin hanggat makakaya po. So ayan lang guys, tiis-tiis lang talaga. At dito naman po tayo sa natin, mga kulungan natin. Ito pa po yung tira po ng mga bagyong nagdaan dito sa lugar namin. So hindi pa po totally nakaka-recover guys. At talagang tiyaga-tiyaga lang talaga. So ganyan, masyadong maputik yung lugar natin. At sa tingin ko yun naman ang gustong-gusto ng mga ating mga alaga. So dito naman guys yung kulungan ng iba nating mga alaga. Nandyan po, pinahiwalay ko po yung mga lalaki. So ito guys, malapit na rin po tayong makapag-harvest sa ating mga gulayan. Ito yung mga sagingan natin, hindi pa po nakaka-recover talaga.
Ito yung mga ibang pakain ng mga kambing. So, ito guys yung pag-umpisa sa pagpa-farm. Medyo mahirap din guys. So, lahat-lahat naman ng bagay ay wala pong madali. So, nandito yung mga ibang alaga natin guys. Pinahiwalay ko yung mga lalaki kasi nag-aaway-aaway sila. Ayun, kung nakikita nyo yung nag-iisa doon na nakabukod, matapang po yan. Ito po yung mga kasapa niya. So, ito ay pwedeng pang-upgrade sa mga native chicken natin guys. Kung may mga magkakagusto dyan, mag-PM lamang po. At ito naman po yung mga Bengala natin. Siguro malapit na rin po silang mangitlog. At sa tingin ko, nasa more than 40 eggs ang iitlog ng bawat isa po dito. So, try natin magparami dito guys. So, may 3 tayong babae at saka isang lalaki. Titignan natin guys kung makakapagparami tayo. Ito po yung matapang na roux natin. At hindi ka nga. Isa. Ayan. Sobrang laki talaga guys. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 3 hanggang 4 na kilo ito. So, ganyan guys ang mga magandang pangpalahi natin sa ating mga alagang native para po ma-upgrade yung mga manok natin. At hindi na lang po yung maliliit na alaga. So guys, mag-comment lang po yung mga makakagusto or dahil marami po tayong available guys dito na mga pwedeng pang-upgrade sa ating mga alaga guys. So yung mga mahihilig dyan na katulad ko, mag-PM lang ito. Ito naman yung guys yung 55 heads natin. Nasa running 3 months old na sila. Kung may gustong bibili, pwede tayong magbenta, pero kung wala naman po, aalagaan po natin lahat ito at i-experiment natin kung ano ba ang mangyayari, kung makakabawi din po ba tayo sa mga gastos natin. So ayan, subok lang muna. Ito po yung kabuuan ng 55 heads. Ito yung mga napisa noong kasagsagan ng bagyo, at yung mga kasama nga po nila ay hindi na po natuloy na napisa dahil nag-brown out na po. At ayun, napugok na lang. So yun ang mahirap pag wala pa po tayong sariling power supply or generator guys. So pag nagkaroon tayo ng budget, pwede rin naman tayong bumili ng maliit lang para sa ganon magtuloy-tuloy yung ng ating incubator. So ganon lamang po. At ito talagang mahabang pagtitiis at tiyaga ang kailangan. So ito guys, tinitipid ng lahat. May pangtustos lamang po sa ating mga alaga, at syempre nandyan po may mga estudyante po tayo at may mga iba pang bayarin. So talagang kailangan maghigpit ng sinturon guys. So ito naman yung malapit ng mangitlog guys, mga 1 month pa siguro, mahigit. Nasa mahigit 100 heads po ito. At ayan, lagi silang nakakulong dahil puro ulan po ang at malamig. So awa ng Diyos, wala pa naman po tayong naging mortality sa lagay ng panahon ngayon. At ibig sabihin maganda po ang pagkakaalaga nila. So ganyan lang talaga guys. Dagdagan natin yung mga ginagawa natin na inaakala nating makakatulong sa ating mga pangangailangan, dahil sa sobra po ng hirap, at napakahirap po kung ang mga tao ay mahihirap talaga. Yun ang napakasakit
sa mga kapwa ko na OFW, yung uuwi tayo na wala tayong mauuwian. So, ayan guys, dami pa po tayong kahoy dyan na gagawing kulungan ng mga manok. So, eto, pupuntahan po naman natin yung mga natin, alaga nating baboy. At ayan, ito po yung natin, kulungan natin. Nasa likod lamang po ng bahay ito. Ito po yung tinatawag ko na area 1. Kasi parang tatlong area po yung tatlong area yung natin, farm po natin. Pero yung pangatlong area po ay hindi pa po napapasok gawa ng busy din yung mga tauhan natin. At ayun, wala pang budget na pambayad sa mga ibang tao kung halimbawa kukuha po tayo ng mga tauhan. So hanggang yung makakaya lang po natin muna. At dito po yung mga biik natin, may mga dalawa po tayong hinihintay na mga anak hanggang February. So ito yung mga malapit ng iwalay, nasa 8 po ito, 8 heads, at upgraded po ang mga ito guys. So ayan, hindi ko alam kung kumikita ba ako dito or nalulugi, pero sa pagkakaalam ko guys, hindi naman po tayo lugi, kaya lang puro out lang muna. At darating din yung araw, yung panahon na siguro doon tayo babawi. So ito guys yung natin, mga hybrid natin na baboy na gagawing inahin. May dalawa po tayo. Dahil ang plano ko po sa mga upgraded pigs natin ay pakakawalan ko po doon sa farm. Ang problema lang talaga guys, kulang pa tayo sa tao at saka sa budget. Ito, buntis din ba to? Ito yung malapit mga anak guys. Siguro mga 2 weeks mga anak to. At mayroon pa pong isang hinihintay na mga anak. So may dalawa pa po tayong hinihintay. So yun guys ang pinakamasarap kung may mga ganito po tayo, mga ekstrang gawain. At siyempre makakatulong po sa atin. Lalo na sa isang katulad ko na marami pang pinagkakagastusan. Marami po tayong estudyante, mga college. So eto, karagdagan ng mga activity na magbibigay siyempre ng pangkabuhayan din, makakadagdag po sa ating mga gastusin. At higit sa lahat, medyo nakakatanggal po ng stress. So ito naman guys yung mga kambing natin, pansamantalang pinasok namin sa bodega dahil gawa ng ulan po at saka lamig, at alam po natin na yon ang kahinaan po ng mga kambing. So ito na guys yung mga full blood nating kambing. May isa po tayong pure breed na dyan, Anglo-Nubian, mga nanganak na rin po sila. So yung guys, palalagyan ko ng air tag yung mga ear tag yung mga natin, full blood, para madali pong recognize kung alin ang full blood at saka pure breed. So ganito lamang guys ang aking ginagawa. Siyempre nakakaaliw kahit pagod po tayo pag napapanood natin yung mga alaga natin, parang nakakatanggal stress. Kung baga yung kasabihan nila na stress relief. So totoo naman guys yung mga kasabihang ganyan. Kasi kung hindi po tayo masaya sa ating mga ginagawa ay hindi po magwa-work po. So dapat planuhin muna natin kung masaya ba tayo sa ating mga gagawin, at paghahandaan po natin para sa ganon ay ma-meet po natin yung success.
So, pansamantala dito lang muna sila guys sa loob ng ating bodega at lagi din naman pong nalilinis yung mga kanila. Pero mayroon din po silang outdoor na mga bahay. At ganun lamang po at maraming salamat.